Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, ganoon din sa aming bisita. Welcome sa ating pagpupulong sa umagang ito. At bilang pasimula, tayo ay aawit ng isang papuri sa Diyos na Yehova sa awit 133. Sambahin si Yehova habang nasa kabataan. Halaw ito sa Ecclesiastes 12:1. At kung angkop sa inyong kalagayan, pakisuyong tumayo tayo at umalinsabay sa musika. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Meron tayong mapapakinggang isang pahayag pangmadla sa umagang ito. Ang ating inimbitahan ay si Brother Abraham Natividad. Galing siya sa North Fairview Congregation. Ang kanyang paksa, paano makakamit ng mga kabataan ang tagumpay at kaligayahan. Ulitin ko, paano makakapit ng mga kabataan ang tagumpay at kaligayahan. Atin po siyang pakinggan. Kung papipiliin ka ng isa, ano ang pipiliin mo? Beauty, riches, o youth? Kagandahan, kayamanan, o kabataan? Malamang depende sa edad nyo kung ano yung pipiliin ninyo. Kung isa kang kabataan, maaaring dalawa dun sa pinagpipilian yung pipiliin mo. Yung kagandahan o kaya yung kayamanan. Pero kung adulto ka na, matanda na, senior na, baka piliin mo yung kabataan. Nag-survey sa isang European country ng ganitong tanong at ang sagot nila ay ang kabataan. Top choice nila ang kabataan. Oo, para sa karamihan, isang napaka-espesyal na yugto ng panahon ang pagiging isang kabataan. Ilang taon ba ang considered na kabataan? Bagaman flexible yung age group na ito, dahil sa publication natin, mga 27, 28, tinatawag pa rin mga kabataan. Pero for statistical purposes, dinefine ng United Nations yung kabataan na may edad na 15 to 24 years old. 14 pa ba, mga bata, 13 to 19 yung mga teenagers, 20 to 24 yung mga tinatawag na young adults, 25 pataas yung mga adulto. Tanungin natin yung mga adulto, yung mga kabataan, no? Mga 25 pataas hanggang mga senior ng mga ganitong tanong. Una, ano yung sana alam nyo na nung kabataan pa lang kayo? Ikalawa, kung may pagkakataon kayong maging kabataan muli, ano yung babaguhin ninyo? Pwede natin itanong yung mga kabataan sa ating mga magulang o sa may gulang nating mga kaibigan. Mamaya, magtaas ng pulong para alamin yung sagot nila. Pero kung ikaw ay isang kabataan ngayon, merong gustong sabihin ang Diyos na Yehova sa iyo. Tingnan natin ang gusto niya sabihin dito sa Ecclesiastes 11:9. Ecclesiastes 11:9.
Ang sabi, magsaya ka, binata, habang kabataan ka pa, at masiyahan nawa ang puso mo sa panahon ng iyong kabataan. Sundin mo ang puso mo at pumunta ka kung saan ka akayin ng mga mata mo. Pero, tandaan, mong hahatulan ka ng tunay na Diyos, depende sa mga gagawin mo. Oo, gusto ng Diyos na Jehovah na maging maligaya ka bilang kabataan. Pero tandaan na mananagot ka sa mga ginagawa mo. Tinatakot ba tayo ng Diyos o nang nagsulat nito? Hindi naman. Pero anong ibig sabihin nito? Sa mga estudyante, lalo na yung nakapag-aral na ng physics, pamilyar kayo marahil dun sa Newton's third law of motion. Alam natin yan, no? Yung in every action, there's an equal and opposite reaction. Ano ibig sabihin nito? Okay, ba't gumalaw yung mic? Kasi may force. Ang reaction niya, gumalaw ito. Sa katulad na paraan, kung ano man ang action na ginawa mo, meron tong kaakibat na reaction. Kung pinili mong magpuyat kagabi, o malamang inaantok ka na ngayon. Kung hindi ka nag-almusal kanina umaga, o baka nagugutom ka na ngayon. Kung marami ka namang kinain kanina, baka busog na busog ka pa hanggang ngayon. Oo, kung ano man ang ginawa mo, meron itong magiging reaksyon. Kung anong tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Binanggit yan sa Galatia 6:7. Tingnan natin yung binabanggit. Galatia 6:7. Ang sabi, huwag niyong dayain ang sarili ninyo. Hindi pwedeng linlangin ang Diyos. Dahil anuman ang iniahasik ng isang tao, yun din ang aanihin niya. Kaya ibig sabihin, nakadepende sa desisyon mo ngayon kung ano ang magiging kinabukasan mo. Kung magiging masaya ba to o hindi. May quotation akong nabasa at nagustuhan at gusto ko rin sanang i-share sa inyo. Ang sabi ron, you're always one decision away from a totally different life. Ano kaya ibig sabihin nito? Paano to kakapit sa ating pag-uusapan ngayon? Tingnan natin sa tatlong bagay. Ang una, yung pagpili mo ng mga kaibigan. Ikalawa, mga desisyon mo tungkol sa sex. At ikatlo, mga tunguhin mo para sa iyong kinabukasan. Unahin natin yung pagpili mo ng kaibigan. Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Pamilyar tayo sa salitang yan. Malamang narinig na natin yan ng maraming beses. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? At saan ito kumakapit? Malaki ang impluwensya ng kaibigan mo sa iyo kahit na akalain mo pang hindi. Isipin na lang, meron kayong dalawang baso. Isang malinis na tubig, alkaline, purified, distilled, mataas ang pH level. Yung isa naman, tubig kanal o galing imbornal. Anong mangyayari kapag pinaghalo mo yung dalawang basong tubig na yon sa isang lalagyan? Magiging malinis ba yung maruming tubig na yon? Magiging alkaline din ba siya? Hindi. Tiyak na magiging marumi. Paano kung isang barkada ng maruruming baso, maruruming tubig ang nakapalibot sa'yo? O tiyak na hindi na mababakas yung malinis na tubig. Kaya, anong dapat gawin? Tingnan natin yung binabanggit ng Kawikaan 13:20, may kinalaman dito. Kawikaan 13, sa verse 20. Ang sabi, ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong. Pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Kaya ano ang kailangang gawin ng isang kabataan? Paano siya makakaiwas sa kapahamakan? Sumubok tayo ng isang activity. Galing ito sa ating publikasyon na Gumising, March 2009, page 18 to 20. Ang activity na to ay tinawag na Friendship Factor. Ang una, Friendship Factor number 1, admirable qualities. Pinapabasa sa atin yung Galatia 5:22 at 23. Alam natin yun yung siyam na katangian na bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Tapos, tanungin daw ang sarili natin, nakikita ko ba sa mga kaibigan ko yung mga katangiang iyon? Pangatlo, ilista ang lahat ng pangalan ng itinuturing mong kaibigan.
Pagkatapos, sa tabi ng pangalan niya, isulat yung best trait na meron siya. Merong hint. Sabi rito, kapag puro negatibo ang naiisip mo, baka panahon na para humanap ka ng mas mabubuting mga kaibigan. Friendship factor number 2, praiseworthy standards. Pag-isipan daw natin ang dalawang tanong na ito. Kapag kasama ko ba ang mga kaibigan ko, kinakabahan ba ako na baka pilitin nila akong gawin ang isang bagay na alam kong mali? Number 2, alangan ba akong ipakilala ang mga kaibigan ko sa mga magulang ko dahil baka hindi nila sila magustuhan? Kapag oo, yung sagot natin sa dalawang tanong na yan, baka panahon na para humanap tayo ng mga kaibigan na mas matataas ang pamantayang moral. Bakit hindi natin subukan humanap ng mga kaibigan na mas matanda sa atin at nagpapakita ng mabuting halimbawa sa pamumuhay bilang Kristiyano? Ang huli, yung friendship factor number 3, positive influence. Una, iniiba ko ba ang paraan ko ng pagdadamit, pagsasalita at pagkilos para lang mapasaya ang mga kaibigan ko? Ikalawa, napipilitan ba akong pumunta sa mga questionabling mga lugar para mapagbigyan lang ang mga kaibigan ko? Muli, kung oo, ang sagot natin sa mga tanong na yan, panahon na para humingi ng payo sa mga magulang natin at sa mga may gulang na adulto. Ano yung natutunan natin sa activity na ito? Pumili ng mga kaibigan na mataas ang pamantayang moral at merong katangian na dapat tularan. Iwasan natin yung masasamang impluwensya at huwag magpakontrol sa kanila. Sa halip, anong dapat natin gawin? Tingnan natin yung unang larawan. Sa larawan, makikita natin si David at si Jonathan. 30 years ang agwat nila sa isa't isa. At si Jonathan sana yung nakalinya, next in line para maging hari ng Israel. Pero nang malaman ni Jonathan na si David yung pinili ni Jehovah para maging next in line na maging hari, hindi siya nainggit, hindi siya nakipagkompetensya. Sa halip, ginawa niya yung lahat para masuportahan ang kanyang kaibigan na si David. O gaya ng binanggit ng Kawikaan 18:24, hanapin ang mga kaibigan na magiging mas malapit pa sa iyo kaysa sa isang kapatid. Salamat sa larawan. Dumakaw tayo sa ikalawang aspekto, yung mga desisyon mo tungkol sa sex. O pag nabanggit ang salitang sex, ano kaya unang naiisip ng mga kabataan? Dahil karaniwan ng hindi napapag-uusapan ito sa loob ng pamilya, yung tungkol sa sex, kadalasan ang iniisip ng mga kabataan na ang sex ay masama. Hindi dapat pag-usapan. Hindi man lang dapat sumagi sa isip ng isang kabataan ang sex. Pero ganito, ang karanasan ng ilang kabataan na naiulat sa Ang Bantayan, November 2010 sa artikulong Ipakipag-usap sa iyong mga anak ang tungkol sa sex. Sabi, sinabihan ako ng mga magulang ko na magbasa ng mga artikulo na nagtuturo tungkol sa sex at magsabi lang kung may tanong ako. Pero gusto ko sana na sila ang magturo sa akin. Karanasan ito ni Ana na taga-Brazil. Isa pa, marami akong naririnig na kalaswaang ginagawa ng mga tao. At sa palagay ko, walang kaalam-alam ang tatay ko rito. Masashock siya kapag tinanong ko siya tungkol dito. Karanasan niya ni Ken na taga-Canada. Nang magkaroon ako ng lakas ng loob na magtanong sa mga magulang ko tungkol sa sex, parang inakusahan nila ako. Sabi nila, bakit mo tinatanong yan? May nangyari na ba? Yan ang karanasan ni Masami na taga-Japan. Makakatulong sa akin kung sasabihin ng mga magulang ko na nung kasing edad nila ako, na itanong din nila ang mga tanong ko at normal lang ito. Yan naman ang sinabi ni Lisette na taga-Pransya. Kaya ikaw o kayong mga kabataan, ano ba ang pangmalas ninyo tungkol sa sex? Sa katunayan, ang sex ay regalo ng Diyos. Binanggit yan sa Kawikaan 5:18. Kaya pag-isipan natin ito. Ito yung paglalarawan ng gumising September 2004, may kinalaman sa regalong ito. O isipin daw na bumili ka ng isang maganda at mamahaling regalo para sa isang kaibigan mo. Pero bago mo to may bigay dun sa kaibigan mo, nanakaw ito, nawala.
Pero napag-alaman mo na lang na yung nagnakaw pala nito ay yung kaibigan na pagbibigyan mo sana ng espesyal na regalo na yon. Anong mararamdaman mo? O tiyak na malulungkot ka at masisira ang inyong pagkakaibigan. Kaya ano kaya ang nararamdaman ni Jehovah kapag ninakaw mo ang regalo niya sa iyo? Inunahan mo siya. Regalo pa lang niya yun. Tiyak na ikalulungkot ng Diyos na Jehovah yun. Kaya anong dapat gawin ng isang kabataan? Tingnan natin ang dalawang teksto. May kinalaman dito. Ang una ay sa unang Korinto 6:18. Unang Korinto 6:18 ang sabi, tumakas kayo mula sa sexual na immoralidad. Ang lahat ng iba pang kasalanan na magagawa ng isang tao ay walang tuwirang kaugnayan sa katawan niya. Pero ang namimihasa sa sexual na immoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Yung isa pa, yung unang Tesalonica 4 verse 3. Unang Tesalonica 4:3 ang sabi, dahil kalooban ng Diyos na maging banal kayo at umiwas sa sexual na immoralidad. Sa English translation, yung umiwas, ang pagkakatranslate doon ay abstain. Ibig sabihin, hindi lang basta umiwas, kundi tanggihan ang immoral na mga gawain. Hindi ka ba normal o masamang tao ka ba kapag nagkakaroon ka ng sexual na pagnanasa? May binanggit sa tanong ng kabataan, Tomo 2, ng ganito. Habang binabasa ko, pwede rin natin tingnan yung larawan 2. Sabi, alam mo, si Jose ay gaya mo ring may sexual na pagnanasa. Meron din palang sexual na pagnanasa si Jose. Pero, ni hindi man lang sumagi sa isip niya na magpadala sa mga pagnanasang iyon na ikakagalit ng kanyang mailalang. Iyon ang binanggit ng tanong ng mga kabataan. Kaya sa katulad ng paraan, kailangan maging kumbinsido tayo na ang karumihan sa moral ay hindi nakalulugod sa Diyos. At humaantong lang ito sa matinding hinagpis. Kung magkagayon, anong kailangan natin gawin? Tingnan natin sa unang Tesalonica 4:4, yung kasunod. Unang Tesalonica 4, verse 4, ang sabi, dapat na alam ng bawat isa sa inyo kung paano kontrolin ang kanyang katawan para mapanatili itong banal at marangal. O, kailangan matuto tayong mag-control ng ating sexual na pagnanasa. Narinig niyo na ba yung the marshmallow experiment? Noong 1960s, nag-experiment si Walter Mischel, isang psychologist, sa preschool sa Stanford University campus sa Amerika. Sinabihan niya yung mga bata na bibigyan sila ng isang pirasong marshmallow ngayon. Bibigyan sila tigi-tigi isang marshmallow ngayon. Pero, kung maghihintay sila, aalis lang saglit si Walter, mga 20 minutes lang, dalawang marshmallow na ibibigay sa kanila pagbalik. Anong ginawa nila? Ibang preschoolers, kagad na kumuha ng tigi-tigi isang marshmallow. Tayo sila, kuha ng isa, balik sa kanilang upuan. Pero yung iba, willing to wait. Pero syempre, hindi ito naging madali sa kanila. Ang pakiramdam ng mga bata, parang napakatagal nung 20 minutes. Para makapagpigil, ang ilang bata ay nagtakip ng mata, nag-head down, natulog, mayroon pa nga daw kumanta, at sinubukan na lang makipag-usap dun sa mga kaklase nila na hindi rin kumuha ng marshmallow. Pagbalik ni Walter, ginantimpalaan sila ng 2 marshmallow at higit pa. Anong matututuhan natin dito? Baka sabihin ng iba, okay na ako sa isang marshmallow. Masaya na ako dun. Pero hindi yun ang punto. Ayon sa experiment ni Walter, yung mga bata na 4 years old na natutong maghintay ay mga socially competent, self-assertive, at mga batang lalaki na kayang i-handle ang stress sa buhay. Sa kabilang banda naman, yung mga hindi nakapaghintay ay mas malamang na lalaki na matigas ang ulo, indecisive, at stressed. Ano kaya sa palagay nyo, yung naramdaman ng mga batang hindi nakapaghintay, nang makita nila yung mga batang nakapaghintay na mas maraming marshmallows kaysa sa kanila? O tiyak na kalungkutan. Na sana ay natuto silang magpigil at maghintay.
Ganyan din ang nararamdaman ng ilang kabataan na nakipagtalik bago ang kasal. Isang kabataang lalaki ang umamin, nasa Tanong ng Kabataan muli ito, sa Kabanata 23, page 181 to 191. Ang sabi niya, isa itong malaking pagkabigo. Wala akong nararamdamang anumang kasiyahan o pagmamahal na dapat ay naramdaman ko. Ang naramdaman ko lang ay pagsisisi at pagkaalam na mali ang ginawa namin. Hiyang-hiya ako sa kakulangan ko ng pagpipigil sa sarili. Isang dalaga naman ang nagsabi, natauhan ako sa isang nakakasuklam na kalagayan. Pagkatapos ng kasayahan, para akong may sakit, walang halaga, at nakapandidiri. Lalo ako nang hina nung sinabi niya sa akin, bakit kasi hindi mo ako pinigilan? Kaya bumabangon ang tanong, bakit binigyan ng Diyos ang mga kabataan ng sexual na pagnanasa kung alam naman niya na hindi naman pala dapat itong gamitin hanggat hindi pa sila kasal? Totoo, ayon sa unang Korinto 7:36, ang sexual na pagnanasa ay maaring lalo ng mas maging matindi sa kasibulan ng kabataan. Sa katunayan, napupukaw sa sekso ang isang kabataan kahit wala itong kadahi-dahilan. Kaya ano ang dapat gawin? Sabi, hindi naman ito napakasamang bagay. Normal lang ito bilang bahagi ng development ng reproductive system. Totoo rin na dinisenyo ni Jehovah na maging kalugod-lugod ang pakikipagtalik. Pero, hindi nilayo ng Diyos na gamitin sa maling paraan ang ating kakayahan sa pagpaparami. Ang sexual na pakikipagtalik ay kaloob mula sa Diyos. Gaya ng nabanggit kanina, isa itong regalo na dapat gamitin sa angkop na panahon kapag kasal na ang isa. Pero kung nahihirapan ka na kontrolin ang iyong sexual na pagnanasa, makakailangan mo nang humingi ng tulong sa mga magulang mo o sa mga may gulang na kaibigan sa espiritual at tiyak na tutulungan ka nila at hindi ka nila huhusgahan. Oo, kung gagawa ka ng matalinong desisyon tungkol sa sex, mapapanatili mo ang respeto mo sa sarili, maingatan mo yung kinabukasan mo, at higit sa lahat, mapapasaya mo ang Diyos na Jehovah. Kapag tinanong mo yung mga kabataan ngayon kung anong gusto nila, madalas nating maririnig yung sagot na gusto ko lang maging masaya. Totoo naman, kahit tayo, lahat tayo, gusto rin naman natin maging masaya, hindi ba? Pero bumabangon ang tanong, saan mo inahanap ang kasayahan o kaligayahan? O baka dyan na mag-iba-iba ang sagot nila. Ang ilan gusto maging sikat. Ang ilan gustong maging mayaman. Ang ilan gusto sikat na, mayaman pa. Pero may matututuhan ng mga kabataan sa binabanggit ng Ecclesiastes 5:10. Ecclesiastes 5:10 ang sabi, ang may bigin sa pilak ay hindi makokontento sa pilak. At ang may bigin sa kayamanan ay hindi makokontento sa kita. Ito rin ay walang kabuluhan. Oo, kahit na mayaman at sikat pang isa, kung hindi siya marunong makontento, hindi pa rin siya magiging masaya. At kadalasan ng nadidismaya, yung mga nagsisikap na yumaman at maging sikat. Pero bakit binanggit ito na walang kabuluhan? May binabanggit ng unang 1, 2:15 hanggang 17, may kinalaman dito. Unang 1, 2, 15 to 17. Ang sabi, huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung iniibig ng sino man ang sanlibutan, wala siyang pag-ibig sa Ama. Dahil ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mga mata at pagyayabang ng mga pag-aari ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan. Isa pa, ang sanlibutan ay lumilipas, pati ang pagnanasa nito. Pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya bumabangon pa yung isa pang tanong. Bakit mo pagagandahin ang kinabukasan mo sa isang mundong walang kasiguruhan at malapit ng magwakas? Para ihalin tulad, isipin mo na yung tinitiran mong bahay ay nakatakda ng i-demolish. Meron ng demolition order, nasa labas na yung mga kagamitang panggiba. Maglalaan ka pa ba ng panahon at effort para pagandahin yung bahay mo? Pwede naman. Pero di ba wala na itong kabuluhan? Oo, wala nang may aalok ang mundong ito na makakapantay sa mga pagpapalang ibibigay sa iyo ni Jehovah
sa hinaharap. Kaya paano ba talaga maging masaya? Ano ang sikreto? Ang unang sikreto ay nasa Gawa 20 verse 35. Ang sabi, sa lahat ng bagay, ipinakita ko sa inyo na kailangan ninyong magpagal sa pagtulong sa mahihina. At lagi ninyong tandaan ang sinabi mismo ng Panginoong Hesus. May higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Oo, magiging masaya ang isa kung unahin niya yung kapakanan ng iba. Pero totoo ba ito? Baka masabi nung iba, parang mas masarap malibre kaysa manlibre. Pero maraming psychological studies ang ginanap para magkaroon ng totoong konklusyon na kinalaman dito. Ang isa ay noong 2008 sa Harvard Business School Studies. Simple lang yung experiment. Binigyan ng mga researchers ng pera ang dalawang magkaibang grupo. Ang isang grupo, binigyan ng pera para gamitin ito sa sarili nila. Ang ikalawang grupo, binigyan ng pera para sa kapakanan ng iba. Napag-alaman sa bandang huli na mas masaya talaga yung mga grupo na gumastos para sa iba. At natatiyak ko na kayo rin ay naranasan na rin ang kaligayahang iyan. Ang ikalawang sikreto ay yung nasa ulat ng ikalawang Timoteo 2:22. Yan na natin na binabanggit. Sabi, kaya tumakas ka mula sa mga pagnanasang karaniwan sa mga kabataan. Itaguyod mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. O magiging maligaya ka kung unahin mo sa buhay mo ang kalooban ng Diyos. Sino dito sa atin ang nahihirapang o mahirap gisingin paglalabas sa larangan o kaya dadalo sa pagpupulong, pero nauuna pag may gala? O hindi ka nag-iisa. Pakinggan ng karanasan ng isang Japanese brother. Ang sabi niya, noong 14 years old ako, habang nangangaral kasama ng isang elder, napansin niyang hindi ako nag-i-enjoy sa ministeryo. Mabait niyang sinabi sa akin, umuwi ka na, Yuichiro, at pag-isipan mong mabuti ang ginawa ni Jehovah para sa iyo. Sinunod ko siya. Ang totoo, ilang araw akong nag-isip at nanalangin. Unti-unti nagbago ang pananaw ko. Nag-i-enjoy na ako ngayon sa paglilingkod kay Jehovah. Gustong-gusto kong magbasa tungkol sa mga misyonero at naisip kong paglingkuran ng Diyos ng lubusan. At kung babasahin natin yung buong salaysay ng buhay ni Yuichiro sa January 15, 2014 ng Bantayan, gumawa ng mga pagbabago si Yuichiro para maging pioneer. At nang maglaon ay naging misyonero sa Mongolia. Ang sabi niya, kumbinsido akong pinili ko ang pinakamagandang buhay. Nakita natin ang malaking pagbabago ng brother na ito mula sa hindi pag-i-enjoy sa ministeryo hanggang sa naging misyonero. Kaya anong kailangan mong gawin? Sikapin na magkaroon ng malapit na kaugnayan kay Jehovah. Palalimin mo yung pag-ibig mo sa Kanya. Tularan natin si Yuichiro at pag-isipan at ipanalangin na magbago yung pananaw natin. Tutulong ang masidhing pag-ibig kay Jehovah para makapanatili kang tapat sa Kanya. Pansinin natin yung 4 na kabataan dun sa huling larawan. Ayan, makikita natin sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias. O sa Babylonia, Belteshazzar, Sadrach, Mesach at Abednego. Mabasa natin sa ulat ng Daniel 1 sa 1-20 kung gaano sila kadesidido na sundin si Jehovah. Sa larawan, makikitang tinatanggahan nila yung pagkain na hinain ng hari. Dahil sinasabi sa kautusan ni Jehovah na ang ilan sa mga nakahain ay marumi. Hiniling ni Daniel na gulay at tubig na lang ang ipakain sa kanila. At pagkalipas ng ilang araw, nakitang mas malusog pa sila Daniel kaysa sa lahat ng kabataang naroon. Totoong-totoo sa kanila si Jehovah. Naging tapat sila kahit malayo sila sa mga magulang nila. Nanindigan sila. Tularan niyo sila mga kabataan. Patunayan niyo sa sarili niyo na ang Biblia ay ang salita ng tunay na Diyos na si Jehovah. Habang ginagawa yung pahayag na ito, inisip ko, ano ba yung tatago sa puso ko nung kabataan din ako? Ano ba yung kailangan kong marinig noon? O mabasa noon? Sa katunayan, lahat naman ng kailangan ng kabataan para makamit ang tagumpay at kaligayahan ay nailaan na ng Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng governing body. Inaanyahan ko kayo mga kabataan na buksan yung JW Library app natin sa mga gadgets natin. Sabay-sabay natin buksan sa JW Library app. JW Library app,
punta tayo sa library. Tapos sa publications. Pumunta tayo dun sa mga serye ng artikulo. Diyan sa may bandang baba, buksan natin yung tanong ng mga kabataan. Makikita nyo dyan, merong 111 topics ang mababasa dyan. Meron dyan, may kinalaman sa pagliligawan, kung paano, kung gaano kasama ang flirting, sabi rito. Kailangan ba talagang may patakaran sa bahay? Anong gagawin ko kapag nasuway ko ang mga magulang ko? Paano ko makukuha ang tiwala ng mga magulang ko? At marami pang mga paksa. Merong 111 topics. Kung magbabasa ka ng isa kada 3 araw, matatapos mo ang buong aklat na ito sa 1 taon. At tiyak ko na makakatulong ito ng malaki sa inyo, mga kabataan. Nariyan na ang karamihan sa mga tanong ninyo. Bilang huling teksto, meron ulit gustong sabihin ng Diyos na Jehovah sa inyo, mga kabataan. Tingnan natin yung Kawikaan 3, 5 at 6. Kawikaan 3, 5, 6 ang sabi, magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Isaisip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas at itutuwid niya ang mga daan mo. Oo, pagpapalain ni Jehovah ang pagsisikap mo at tutulungan kanyang maging matagumpay at tunay na maligaya. Kanina, tinanong natin yung mga adulto ng 2 tanong. Ngayon, pagkakataon naman ng mga kabataan. Habang nasa kabataan ka pa, ano na ngayon ang desidido mong gawin para makamit mo ang tunay na tagumpay at kaligayahan? Maiksing yugto lang ng panahon ang pagiging isang kabataan. Hindi ka na magiging kabataan muli. Sulitin ang pagiging kabataan sa pamamagitan ng lubusang paglilingkod kay Jehovah. Nabanggit nung umpisa na you're always one decision away from a totally different life. Isang decision lang, tama o mali, magbabago ang buhay mo. Nakita ba natin kung paano ito naging totoo sa 3 aspekto ng ating buhay? Kung pipili ka ng mabuting kaibigan, mapapabuti ka. Kung hindi, hindi. Kung tama ang magiging decision mo tungkol sa sex, mapapanatili mo yung magandang kaugnayan mo kay Jehovah. Kung hindi, hindi. Kung magsiset ka ng spiritual goal, magiging makabuluhan at masaya ang buhay mo. Kung hindi, hindi. Oo, nakadepende sa iyo kung makakamit mo ang tagumpay at kaligayahan bilang isang kabataan. Kaya muli, kung papipiliin ka, anong pipiliin mo? Kagandahan, kayamanan, o kabataan? Oo, pipiliin natin ang magandang kaugnayan sa Diyos na Jehovah, yung kayamanan na hindi nasisira, at lakas ng kabataan na patuloy na gawin ang kalooban ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat, Brother Natividad, sa mahusay at nakapagpapatibay na pahayag. Marami po kaming natutunan, lalo na sa mga kabataan, kung paano nila makakamit ang kaligayahan at tagumpay sa ngayon pa lang. At kung ano yung pwede namin magawin ito, itulong ito sa mga kabataan. Dadako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, ang pag-aaral ng magasing ang bantayan. Ito'y gagampanan naman ni Brother Rodolfo Ongking ko. Ang sarap maging kabataan, na-review tayo, mga hindi natin nagawa noon, ay pinakita. Pero napakalaking tulong ito sa mga kabataan. Punta na tayo sa ating pag-aaralan sa ngayon. Ito ay Aralin Artikulo 20. Buksan natin ito, pamagitan ng isang awit. Kantahin natin yung awit numero, hindi pala 20. Saan napunta? Tama naman itong dala ko. Yun, page 8. Patitibayin ka at palalakasin ni Jehovah. Tama, 20. Song number 7, Jehovah, aming lakas. Pwede tayong tumayo kung angkop din yung kalagayan.
Angkop ito sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang paksa natin ay patitibayin ka at palalakasin ni Jehovah. Ang tema ng teksto, 2 Korinto 1:3, purihin nawa ang Ama na magiliw at maawain at ang Diyos na nagbibigay ng kaaliwan sa anumang sitwasyon. Ano kaya ang matutunan natin, maasahan natin sa pag-aaral na ito? Dadalhin tayo nito sa panahon ng mga Israelita ay bihag sa Babylonia. Tutulungan tayo ma-imagine anong sitwasyon nila at anong ginawa ni Jehovah para patibayin sila. Tapos, paano rin tayo makikinabang sa discussion nito. Ang ganda nito, no? Na-imagine ba natin anong sitwasyon nila, no? Parang kahit lang pinatibay ni Jehovah. Yan ang kukunin natin sa ating discussion nito. So, tayo ngayon magsimula na sa ating pagbasa ng unang parapo. Reader natin si Brother Alburo. Pakisuyo, Brother Alburo. Isipin ang kalagayan ng mga tapong Hudyo sa Babylonia. Nakita nilang nawasak ang sarili nilang bayan. Dahil sa mga kasalanan nila at ng mga ninuno nila, ipinatapon sila sa isang malayong lupain. Nagagawa naman nila sa Babylonia ang pang-araw-araw na gawain nila. Pero mahirap pa rin ang kalagayan nila. At siguradong hindi yon ang buhay na gusto nila. Ano kaya ang nararamdaman nila? Ganito ang sinabi ng isa sa kanila. Sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, doon kami umupo. Napaiyak kami nang maalala namin ang Sion. Sobrang lungkot ng mga tapong Hudyo. Kailangan silang patibayin at palakasin. Pero sino ang gagawa nito? Tanong sa number 1, anong sitwasyon ng mga tapong Hudyo sa Babylonia? Sister Kamarig, pakisuyo. Dahil sa mga kasalanan nila at ng mga ninuno nila, itinapon sila sa isang malayong lupain at mahirap pa rin ang kalagayan nila at siguradong hindi iyon ang buhay na gusto nila. Salamat. Sister Mariel, mamo. Mahirap po talaga yung kalagayan nila kasi yung isa po sa kanila nagsabi sa awit 137:1 na napaiyak kami nang maalala namin ang Sion. Patunay po yun na nahihirapan sila sa sitwasyon nila at sobrang lungkot nila. Salamat. Ma-imagine niyo, no, kapatid, ano? Sister Loreto, sorry. Dahil nga po sa mga ganong sitwasyon, yung mga tapong Hudyo, sobrang lungkot po nila. Kaya kailangan po talaga nilang patibayin at palakasin. Okay. Salamat, Sister. Brother Tuasan ngayon. Sige, pakisuyo. Bagaman merong ilang antas ng kalayaan sila doon sa Babylonia, pero itong mga Hudyo na tapon doon ay pwede sila doon magpamilya, magtanim, o kaya sila ay gumawa ng bahay, pero hindi yun ang buhay na gusto nila doon. Talagang sila, kailangan nila yung kaaliwan. Maraming salamat mga komento niyo. Punta tayo sa 2 and 3. Si Jehovah, ang Diyos na nagbibigay ng kaaliwan sa anumang sitwasyon. Mahal niya ang mga lingkod niya at gusto niya silang patibayin at palakasin. Alam ni Jehovah na may ilang tapong Hudyo na tatanggap sa disiplina niya at manunumbalik sa kanya. Kaya mahigit 100 taon bago sila ipatapon, nagbigay siya ng mensahe kay Propeta Isaias para sa kanila. Ito ang aklat ng Isaias. Paano sila matutulungan ng aklat na ito? Sinabi ni Isaias, aliwin ninyo ang bayan ko, ang sabi ng inyong Diyos. Inilaan ni Jehovah ang aklat na ito para patibayin ang mga Hudyo. Gaya ng mga Hudyo niyon, may mga pagkakataong kailangan din natin ng pampatibay. Tatalakayin natin sa artikulong ito ang 3 paraan kung paano sila pinatibay ni Jehovah. Una, nangako siyang papatawarin niya ang mga nagsisisi. Pangalawa, binigyan niya sila ng pag-asa. At pangatlo, tinulungan niya silang huwag masyadong mag-alala. Tatalakayin din natin kung paano yan ginagawa ni Jehovah para sa atin ngayon. So, tayo sa 2 and 3, sa 8. Anong ginawa ni Jehovah para sa mga tapong Hudyo? Sister Mariano. Nilaanan po ng Diyos na Jehovah ang mga tapong Hudyo ng isang aklat para aliwin po sila at patibayin. Salamat sa tuwing ng sagot. Brother Alcantara.
pong tinulungan ng Diyos na Yehova ang pinatapong Israel, na pinatibay sila at pinalakas. Gayon din naman natin, sa panahon natin ngayon, kailangan din natin yung pampatibay na magbibigay siya ng pag-ibig ang Diyos na Yehova, at kung sino man ang magsisisi, at talagang sila ay magsisisi, ay talagang patitibayin tayo ng Diyos na Yehova. Okay, salamat. Brother Rabanes, pakisuyo. Tunay na si Jehovah isang Diyos na ng kaaliwan dahil kahit pinahintulutan niya na ipatapon ang bayan niya sa Babylonia, bago nangyari yon, nagbigay siya ng pampatibay loob sa kanila. Ito ay mababasa natin sa Jeremias 29:5-7 para makayanan ang mahirap na sitwasyon habang hinihintay nila na matapos ang 70 taon ng kanilang pagkabihag at makabalik sila sa kanilang lupain. Mapansin ba niyo kung kailan ginawa ni Jehovah ito? Sister Ongking ko. Salamat, Brother Rabanes. 1 taon pa bago sila ipatapon. Pakiulit. 100 taon pa. Ayan, very good. Nasa isip niya, pero ang sinabi niya iba. Salamat, pinaulit siya. Salamat, Sister Ongking ko. Sino gusto magkomento sa Isaiah 41? Anong punto ron? Yung komentuhan yung teksto na yan. Sister Moyo. Sinabi po dito sa Isaiah 40 talatang 1, aliwinin niyo ang bayan ko, ang sabi ng inyong Diyos. Kaya ito po yung inalaan na pampatibay loob ng Diyos na Yehova sa mga tapong Hudyo sa pamamagitan ni Isaias. Tulungan tayo magkaroon ng background kung bakit sinulat yung Isaiah. Ito pala sa dahilan niya. Para doon sa mga tapong Hudyo. Ngayon punta tayo doon sa B. Ang tanong natin doon sa pangalawang tanong, anong tatalakayin sa artikulong ito? Si Isa, tataas ng kamay. Sige, Isa. Nangako siyang patawarin niya ang mga nagsisisi po. Salamat. Salamat. Very good. Sakto, no? Brother Jared. Binigyan niya po sila ng pag-asa. Okay. At yung isa pa? Meron pa? Sige, Tamara. He calmed their fears as we discuss these points. Note how we can benefit from Jehovah's reassuring words. Thank you. Talagang sinasanay tayo mag-English ni Tamara, no? Salamat. Ano sa Tagalog yun? Brother JC Mariano. Tinulungan niya silang huwag masyadong mag-alala. Okay. At ano pa yung tatalakayin din natin? Bukod sa tatlo na yan. Sister Aguilar. Tatalakayin din natin kung paano iyan ginagawa ni Jehovah para sa atin ngayon. Okay. Doon tayo sa unang subtopic natin. Pinapatawad tayo ng maawain nating Diyos. Paragraph 4. Si Jehovah, ang Ama na magiliw at maawain, ipinakita niya yan ng mangako siyang papatawarin niya ang nagsisising mga Hudyo. Sinabi ni Jehovah, dahil walang hanggan ang aking tapat na pag-ibigay, maaawa ako sa iyo. Paano naging maawain si Jehovah sa mga Hudyo? Kahit kailangan pa rin silang ipatapon sa Babylonia sa loob ng maraming taon, nangako si Jehovah na hindi sila mananatili doon magpakailanman. Talagang nakakapagpatibay yan sa mga nagsisising Hudyo. Babasahin natin muna yung Isaiah 55:7. Sige, Brandon, pakisuya. Brother Brandon. Iwan ng masama ang landas niya. Alisin ng masama ang mga kaisipan niya. Manumbalik siya kay Jehovah na maawa sa kanya. Sa ating Diyos dahil magpapatawad siya ng lubusan. Salamat. Sa tanong sa 4, paano pinakita ni Jehovah na maawain siya? Brother Victoria. Dahil si Jehovah ang Diyos na magiliw at maawain, nangako po siya na patatawarin niya ang mga nagsisising mga Hudyo. Okay, salamat po yung sagot. Ano? Brother Homo. Kung titingnan natin, na ipatapon naman talaga yung mga
Hudyo. Ibig sabihin na parusahan sila. Pero kung mapapansin naman natin, nangako naman si Jehovah na hindi sila mananatili magpakailanman doon sa sumakop sa kanila. So nagpapakita ito ng pagiging maawain ng Diyos na Jehovah. Ganda, no? Sister Homo. At doon po sa Isaiah 55:7, makikita po na kahit nakagawa ng masama po yung mga taga-Jerusalem, sinabi po niya na iwan ng masama ang landas niya. Alisin ng masama ang kaisipan niya at manumbalik sa kanya. Kaya talaga pong gusto ng Diyos na Jehovah na kahit nakagawa sila ng ganoon, makabalik po sila sa Diyos na Jehovah at mapatawad po sila. Gusto man niyang bigyan pansin paano magpatawad si Jehovah doon sa Isaiah 55:7. Ano yung dinagdag na salita ron? Sister Irene, pahilagot. Yung bayad na ang mga pagkakamali niya. Okay, salamat. Tama, no? Sister Ongking ko. Nagpapatawad siya ng lubusan. Yung salita niya. Lagay yan. Salamat sa inyong mga komento. Tingnan natin dito sa number 5. Aral, handa si Jehovah na lubusang patawarin ang mga lingkod niya. Mas marami pa tayong dahilan kaysa sa mga Hudyo para maniwala diyan. Kasi alam natin kung ano ang ginawa ni Jehovah para mapatawad tayo. Daan-daang taon, matapos humula si Isaias, isinugo ni Jehovah ang minamahal niyang anak sa lupa para maging pantubos sa lahat ng nagsisising makasalanan. Dahil dito, posibleng mapatawad o lubusang mabura ang mga kasalanan natin. Talagang napakamaawain ng Diyos natin. So, nakita natin kanina yung mga Israelita, no? Ano kaya pag yung epekto sa kanila nung mga sinabi ni Jehovah na yan? Ano kaya naging epekto sa mga Hudyo nun na binigyan ng ganito mga impormasyon ng pagpapatawad at hindi sila magtatagal doon? Naabot ba yung layunin ni Jehovah na sila ay patibayin? Napalagay nyo? Brother Tuason. Yung mga salitang yun ay talagang nakakaaliw, nakapagpapatibay sa kanila. Salamat. Punta tayo sa paragraph 5 ngayon. Ba't mas maraming tayong dahilan kaysa mga Hudyo para magtiwalang patatawarin tayo ni Jehovah? Sige, Atina, pakisayo. Dahil alam po natin kung anong ginagawa po ni Jehovah para patawarin po tayo. Isinugo po ni Jehovah ang minamahal niyang anak na si Jesus para maging patnubos po sa lahat na nagsisisi makasalanan. Okay, salamat, Atina. Sister Tuason. Kasi po, mas naiintindihan natin ngayon yung basihan ng pagpapatawad ni Jehovah kaysa noon sa mga Hudyo noon. At alam natin na yung pagpapatawad ni Jehovah na yun, base yun sa pantubos na ibinigay niya sa pamagitan ng kanyang anak. Gandang punto yun, mga kapatid. Ano? Wala pa sila noon. Panahon na yun. Kaya anong tinampok nito sa atin, nakatangian talaga ni Jehovah. Anong nakita niyo? Sister Maricar. Yung pagiging maawain po ni Jehovah. Sabi dito sa para po, talagang napakamaawain ng Diyos natin. Kumbinsido tayo rin, mga kapatid. No? Ano tayo sa number 6? Makakatulong sa atin ang sinabi ni Jehovah sa Isaiah 55:7, kung sobra tayong nakukonsensya. May ilan na nararamdaman pa rin yan kahit nagsisi na sila. Baka nakukonsensya ka dahil pinagdurusahan mo pa rin ang mga epekto ng nagawa mo. Pero kung pinagtapat mo na ang kasalanan mo at gumawa ng mga pagbabago, makakapagtiwala kang pinatawad ka na ni Jehovah. At kapag nagpatawad siya, kinakalimutan na niya ang mga kasalanan mo. Hindi na iniisip ni Jehovah man nagawa mo dati, huwag na rin isipin yon. Ang mga ginagawa mo ngayon ang mahalaga kay Jehovah. Hindi ang mga nagawa mong kasalanan noon. Hindi na magtatagal. Permanente nang aalisin ni Jehovah ang lahat ng epekto ng kasalanan natin dahil magiliw siya at maawain. Number 6, bakit dapat nating tandaan na talagang nagpapatawad si Jehovah? Meron tayo artwork yan, mamaya. No? Brother J.R. Homo. Baka po kasi sobra tayo nag-aalala o nakukonsensya kahit na nagsisi na tayo. O kaya naman nakukonsensya tayo kasi
pinagdurusahan natin yung epekto ng ginawa natin. Pero kung ipinagtapat na po natin ito at gumawa tayo ng mga pagbabago, tulad po ng Jeremias 31:3, pinatawad na tayo ni Jehovah. Kinalimutan niya na yung kasalanan natin at hindi na po niya yun alalahanin pa. Salamat. Maganda yung punto rin. Brother Tuason. Kung tayo ay magpo-focus doon sa awa ng Diyos na Jehovah sa kanyang paraan ng pagpapatawad, talagang ma-appreciate natin yung ibinibigay niyang kaaliwan ngayon sa atin at mawawala sa atin yung tinatawag na guilty conscience kasi hindi na tayo kukonsensyahin paano mga bagay na nagawa natin noon kasi na-appreciate natin yung pagpapatawad ng Diyos na Jehovah. Napansin niyo ba yung Jeremias 31:4? Doon yung komentuhan yan? Bakit makatutulong yan para talagang matandaan natin yan? Sister Beryl? Inidiin po sa atin ng Jeremias 31:34 na kapag nagpatawad si Jehovah, hindi na niya aalalahanin ng kasalanan natin. Ibig sabihin, hindi niya na po iyon uungkatin pa, hindi niya na tayo paparusahan para sa mga kasalanang pinatawad na niya. Kaya kung hindi na iniisip ni Jehovah yung mga nagawa natin noon, hindi na rin po natin yung dapat isipin. Ganda yung expression ng kapatid, ano? Kaya natin ulitin yan, no? Kaya kung hindi na iniisip ni Jehovah mga nagawa mo dati, huwag mo rin isipin yan. Napaka nakaka-convincing mga impormasyon ito para sa mga nakagawa ng mga matelang na kasalanan. At ano yung nakakaaliw sa hinaharap na gagawin ni Jehovah para makatutulong din yan para Sister Mary Locks. Ay hindi na po magtatagal, permanente nang alisin ni Jehovah ang lahat ng epekto ng kasalanan natin dahil magiliw siya at mawain. Ayan. Maraming salamat. Punta tayo sa artwork ngayon, mga kapatid. Sister Joseph, I see you. Yun pong nasa central figure po na lalaki. Nire-represent po nito yung isang tao po na nagdesisyon po na baguhin yung direksyon ng kanyang buhay. So from unproductive and hindi nga lang to unproductive sinful habits po ito. Gaya po ng alcoholism, paglalaro po ng violent video games at saka posible pong panonood din ng pornography. Binago niya po ito. At ngayon po makikita natin dun sa pictures po sa right side na naging busy po siya sa mga gawaing pang spiritual gaya po ng volunteering, pagbabahay-bahay, at yun pong pagpapatibay po sa mga kapatid. Kaya dito po makikita na kay Jehovah po, hindi po mahalaga kung ano yung nakaraan natin. Ang mahalaga po sa Kanya ay yung tunay na pagsisisi at yun din pong pagsusumikap po natin na gawin po yung tama ngayon. Salamat. Napakaganda ng punto rin. Salamat pagbanggit mo na naman. Brother Moran. Mapapansinin po natin sa picture kung saan na po nakaharap yung brother ngayon. Nakaharap siya dun sa mga bago niyang ginagawa, sa kung ano yung kasalukuyan na pagserbisyo niya, at nakatalikod na po siya dun sa mga dati niyang mga naging kasalanan. Sino babasa ng caption? Basahin natin yung caption. Sige, Brother Relax. Ang mga ginagawa mo ngayon ang mahalaga kay Jehovah. Hindi ang mga nagawa mong kasalanan noon. Okay, salamat, Brother. Brother Kevin Simon. Salamat, Brother Relax. Ang ganda po nung binanggit ng Diyos na Jehovah sa Ezekiel 33:16. Parang sinasabi niya, huwag ka nang mag-alala, hindi ko nagagamitin laban sa iyo yung nagawa mo sa akin noon. Kaya ang gusto ng Diyos na Jehovah, move forward. Ang mahalaga sa Kanya kung anong ginagawa natin ngayon. Ang ganda mga punto yan. Salamat sa inyo. Tayo sa paragraph 7. Ano ang dapat nating gawin kung nakukonsensya tayo dahil may itinatago tayong kasalanan? Pinapayuhan tayo ng Biblia na lumapit sa mga elder. Hindi yan laging madaling gawin. Pero napapakilos tayong lumapit sa mga elder kung nagsisisi tayo at kung tatandaan nating mawain si Jehovah at ang mga lalaking inatasan niya. Tingnan kung paano napatibay ang isang brother sa awa, dahil sa awa ni Jehovah. Sobrang nakukonsensya si Arthur. Mga 1 taon na kung nanonood ng pornografiya, ang sabi niya.
Pero na may marinig akong pahayag tungkol sa konsensya, nagtapat ako sa asawa ko at sa mga elder. Gumaan ang pakiramdam ko. Pero nakukonsensya pa rin ako. Ipinaalala sa akin ng mga elder na gusto pa rin akong maging kaibigan ni Jehovah at nang dinidisiplina niya tayo dahil mahal niya tayo. Tumagos yun sa puso ko at talagang naramdaman ko nang pinatawad na ako ni Jehovah. Regular pioneer na ngayon si Arthur at isang ministerial na lingkod. Talagang nakakapagpatibay malaman na maawain si Jehovah sa mga nagsisisi. Salamat sa madamdaming pagbasa ng karta ni Arthur. No? Doon tayo sa 7. Kung may tinatago tayong kasalanan, ano magpapakilos sa atin na ipagtapat yun? Sige, Brother J.E. Pinapayuhan nga po tayo ng Biblia na lumapit po sa mga elder. Bagaman hindi po yun laging madaling gawin, pero kung magsisisi po tayo at kung tatandaan nating maawain si Jehovah at yung sa mga lalaking natasan niya ng mga elder, mapapakilos po tayong lumapit sa mga elder at tanggapin po yung tulong nila. Salamat. Sa inyong komentuhan yung karta ni Arthur. Brother Loreto. Si Arthur ay meron ng isang taon na siyang nanood ng pornografiya. At bagamat alam niya na yun ay labag sa kalooban ng Diyos, ay mabot yun ng matagal na panahon. Pero nung bandang huli, nakita niya na may tulong na binibigay ang Diyos para sa kanya. Isinamantala niya yung tulong na yun sa pamagitan ng paglapit niya sa mga elder para matulungan siya. May mga pagkakasala kasi na mayroon pa rin konsensya na bumabalik sa kanila. Ang mabigat minsan na pagkakasala, pag yung may kasangkot na iba. Halimbawa, mayroon kang kasalanan na ginawa. Yung asawa ng isang lalaki ay nagkaroon kayo ng relasyon, pagkatapos ay nagbunga yun. Hindi lang isa, dalawa. Sabihin, kahit na yung kasalanan mo napatawad, pero pag nakikita mo yung mga bata na yun, nahihirapan, nabibigatan sa buhay, dahil ikaw may gawa, dumadating pa rin na makukonsensya ka sa bandang huli. Pero alam natin ang Diyos ni Jehovah, kahit na gaano pa kalaki yung pagkakasala na yun, kaya niyang isaayos at patawarin tayo. Nakita ba niyo yung nagagawa ng pagdalo sa mga pulong? May kinalaman kay Arthur na nakatulong din sa atin. Sister Awaaw. Opo, nakarinig po kasi siya ng pahayag tungkol po dun sa konsensya. Kaya napakilos po siya nito na lumapit po sa mga elder. Thank you. Tayo nakuha na natin yung talagang nagpapatawad si Jehovah, no? Tayo nagpatibay sa mga Hudyo at sa atin din siya ngayon. Punta tayo sa ikalawang punto. Binibigyan tayo ni Jehovah ng pag-asa. Paragraph 8. Parang wala nang pag-asa ang mga Hudyo. Kilala ang Babylonia na hindi nagpapalaya ng mga bihag nito. Pero may pag-asa. Nangako si Jehovah na papalayain niya sila at walang makakapigil sa kanya. Para kay Jehovah, gaya lang ng manipis na alikabok ang Babylonia. Hipan mo lang ang alikabok, mawawala na ito. Ganyang kadali para kay Jehovah na palayain ang bayan niya mula sa Babylonia. Anong epekto ng pangakong ito sa mga Hudyo? Siguradong napatibay sila niyan. Sinabi pa ni Isaias, ang mga umaasa kay Jehovah ay muling lalakas. Kaya mabubuhayan sila dahil sa pag-asa. Lilipat sila ng mataas na parang may mga pakpak gaya ng agila. Sa number 8, A part, sabi, anong pag-asa ang ibinigay ni Jehovah sa mga tapong Hudyo? Sister Jimea, ganyan. Pinapangako po ni Jehovah na papalayain niya sila mula sa Babylonia, kahit kilala ang Babylonia na hindi nagpapalaya sa mga bihag nito. Parang imposible, no? Pero may pangako siya. Ganda. Salamat, Sister Jimea. Brother J.R. Romo. Kahit nga po kilala sila na hindi nagpapalaya ng bihag, pero hindi po nila kayang pigilan si Jehovah. So para kay Jehovah, isa lang po silang manipis na alikabok. Hihipan lang po sila ni Jehovah at mawawala na sila. Kaya kitang-kita dito na talagang hindi nila kayang pigilan si Jehovah sa pagpapalaya sa kanilang bayan.
Yung pala kung teksto na, kaya ginamit yung teksto na yun, para patibayin sila doon. Babasahin natin yung Isaiah 40:29 to 31. Sige, Joshua, pakisuyo. Brother Joshua. Nagbibigay siya ng lakas sa pagod. Pinalalakas niya ang mga nanghihina. Ang mga batang lalaki ay mapapagod at manlulupaypay, at ang mga kabataan ay matitisod at mabubuwal. Pero ang mga umaasa kay Jehovah ay muling lalakas. Lilipad sila ng mataas na para bang may mga pakpak gaya ng agila. Tatakbo sila at hindi manlulupaypay. Lalakad sila at hindi mapapagod. Okay, salamat, Brother Joshua. So, tanong natin sa B part. Ayon sa Isaiah 40:29 to 31, anong pwedeng maging epekto ng pag-asa sa mga nagsisising Hudyo? Tawag tayo sa Zoom, Moreno family. Ayon sa tekstong nabasa, sila ay nilalakas sa bayan ng para silang katulad ng agila na lilipad, malakas sila, mataas at hindi agad sila mapapagod. At ang pag-asa ay binigay ni Jehovah ay tutulong sa kanila na magtiis, malig sa pananampalataya at maghintay ng katuparan ng kanyang pangalan. Salamat, Sister Ann Moreno. Thank you. Malayo na pinanggalingan ng komento na yun. Brother Tuason. Kaya hindi lang basta nagbibigay sa kanila ng pampatibay loob o kaaliwan yung mga salitang ito. Talagang palalakasin sila nito kasi yun ang pag-asa. Galing, ano? Kaya pakahalaga ng ginawa ni Jehovah para sa kanila. No? Tapos yan, babasa ng huling pangungusap ng paragraph 8. Sister Cruz. Kaya mabubuhayan sila dahil sa pag-asa. Lilipad sila ng mataas na para bang may mga pakpak gaya ng agila. Okay. So tayo sa number 9. Bakit makakapagtiwala ang mga Hudyo sa mga pangako ni Jehovah? Dahil sa mga hulang natupad noong panahon nila, alam nilang nagkatotoo ang sinabi ni Jehovah na sasakupin ng Assyria ang hilagang kaharian ng Israel at magiging bihag ang mga naninirahan dito. Nakita rin nilang winasak ng hukbo ng Babylonia ang Jerusalem at naging tapon ang mga taga roon. Alam din nilang binulag si Haring Sedekias at dinala sa Babylonia. Talagang nagkatotoo ang lahat ng inihula ni Jehovah. Siguradong napatibay nito ang pananampalataya nila na tutuparin din ni Jehovah ang pangako niyang papalayain sila. Sa number 9, bakit makapagkitiwala ang mga Hudyo sa mga pangako ni Jehovah? Brother Tom Tuason. Dahil nakita nga po nila na lahat ng inihula ni Jehovah ay talagang nagkatotoo. Okay. Gusto niyo komento sa mga hula na nagkatotoo? Ano yung mga hula na pwedeng masabi nilang na pagbabatayan nila na nagkatotoo yan? Brother Kimwell. Yung isa po dito, yung nagkatotoo yung sinabi ni Jehovah na sasakupin ng Assyria ang hilagang kaharian ng Israel at magiging bihag po yung mga naninirahan dito. Okay. So marami mga hula ito, no, mga kapatid. No? Kaya, binilang ko 4, no? Kaya meron sila talagang dahilan, no, para mapatibay sila. No? Okay. Hindi pa tayo dito sa paragraph 10. Aral. Kapag pinanghihinaan tayo ng loob, mapapatibay at mapapalakas tayo ng pag-asa. Pahirap ng pahirap ang buhay natin sa mundong ito at malakas ang makaaway natin. Pero hindi tayo dapat ang hinaan ng loob. Nangangako si Jehovah na mabubuhay tayo ng panatag at walang hanggan sa paraiso. Dapat na laging malinaw sa puso at isip natin ang pag-asang yan. Kung hindi, para tayong tumitingin sa isang magandang tanawin sa isang malabong pintana. Paano natin lilinisin ang pintana? Upang natilihing malinaw ang pag-asa natin. Laging pag-isipan ang magiging buhay natin sa bagong sanlibutan. Pwede tayong magbasa ng mga artikulo, manood ng mga video, makinig sa mga kantang tungkol sa pag-asa natin. At pwede rin nating ikuwento kay Jehovah sa panalangin ang mga pangakong gusto na nating matupad. Sa number 10, anong tutulong sa atin na huwag mawala ng pag-asa, application na, no? Habang nasa mga huling araw na tayo itong panahon natin. Sister
Felicitas, Armenia. Kung pananatilihin nga po nating laging malinaw sa puso't isipan po natin ang pag-asa na ang Diyos na Jehovah ay nangangako na tayo ay mabubuhay ng panatag at walang hanggan sa paraiso, ito po ay makakatulong sa atin na manatili. Ang ganda yung mungkahin niya, no? Yun ang gagawin natin. Ano? Pero, napansin ba niya yung susunod na gagawin pa natin pagkatapos nun? Brother Kyle de Asis. May mga mungkahi sa atin na pwede tayong magbasa ng mga artikulo, manood ng mga video, o makinig sa mga kantang tungkol sa pag-asa natin. At pwede nating ikwento ito kay Jehovah sa panalangin, ang pangakong gustong-gusto natin matupad. Tama, no? Pero ano yung illustration para mas madali natin maisip palagi ito? Minsan hindi natin Brother Walter Lipad, salamat Kyle. Dapat na lagi natin pag-isipan yung magiging buhay natin sa bagong sanlibutan. Yan. Paano natin magagawa yun? Ba't kung minsan lumalabo ba yun? Ano yung illustration na ginamit? Sige, Brother Moran. Maganda po yung illustration na sinabi dito na para tayong tumitingin sa isang magandang tanawin pero malabo po yung bintana. Kaya sa pamamagitan ng mga pagpapatibay, mga gawaing spiritual, nalilinis natin yung bintana na yun para mas malinaw natin makita yung tanawin sa labas. Yung sinagot ni Kyle, no? Brother Loreto, pakisuyo. Ngayon ay panahon na maulan, mabagyo. Pag ikaw ay nagdadrive sa daan, kailangan na malinaw yung paningin mo. Pero madalas, yung mga sasakyan na iba, biglang hihirit sa TV mo, tiyak na yung salamin mo lalabo. O kaya doon sa patak na ulan, ganoon din. Kaya kung hindi tayo gagamit ng panlinis o ng wiper, malamang na mabangga tayo o mamatay pa nga tayo. Dito pinapakita yung kahalagahan na dapat tayo patuloy nating linangin yung mabuting pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na pinagkulob niya sa atin, mga sangkap o mga gamit na magagamit natin para tayo patuloy na tumibay sa ating pag-asa sa inarap. Pagka pinag-uusapan lahat itong dapat gawin, ano nagustuhan nyo dyan na parang bagong punto sa inyo? Yung gagawin natin para mapalinaw yung ating pag-asa. Kung pareho tayo na nagustuhan, bukan natin. Sige, Brother, Sister Gladys, Alcantara. Nagustuhan ko po yung huling sentence dito sa paragraph na pwede rin pala nating ikwento kay Jehovah sa panalangin yung mga pangakong gustong-gusto natin. Galing, ano? Pareho tayo nagustuhan, Sister Gladys. Baka sa kayo, ganun din ang pansin niya, no? So, tinutulungan talaga tayo ni Jehovah, no? Para malinaw palagi yung pananaw natin doon sa paraiso, no? At nandyan lahat yung mga dapat natin gawin. Number 11 na tayo. Tingnan kung paano napatibay at napalakas ng pag-asa ang sister nating si Joy na may malubhang sakit. Sinabi niya, kapag pinanghihinaan ako ng loob, dahil sa mga problema ko, sinasabi ko kay Jehovah ang nararamdaman ko kasi alam kong naiintindihan niya ako. Sinasagot na Jehovah ang panalangin ko at binibigyan niya ako ng lakas na higit sa karaniwan. Ini-imagine din ni Joy ang sarili niya sa bagong sanlibutan kung saan wala na magsasabi, may sakit ako. Kung sasabihin din natin kay Jehovah ang lahat ng nararamdaman natin at magpupuko sa pag-asa natin, magkakaroon tayo ng lakas na tiisin ang mga problema natin. Sa 11, paano napapatibay at napapalakas ng isang sister natin na may malubhang sakit? Brother Jordan. Una po sa lahat, nananalangin siya sa Diyos na Jehovah na bigyan siya ng lakas na higit sa karaniwan para makayanan niya yung problema niya. Tapos ini-imagine din po niya yung pangako ng Diyos sa hinaharap na wala nang pagsasabing may sakit ako. Kaya doon po napapalakas at napapatibay siya. Anong lesson natin nakuha sa karanasan ni Joy? Sister Amora, Sandra. Na kapag nga po pinanghihinaan po tayo ng loob dahil sa mga problema natin o pagkakasakit, pwede po natin sabihin kay Jehovah yung lahat ng nararamdaman natin dahil alam po natin na si Jehovah lang po yung kayang umintindi sa atin. Salamat sa inyo. Ano tayo sa 12? Ano tayo? Gaya ng ginawa ni Jehovah sa mga Hudyo, binigyan niya rin tayo ng maraming basihan para magtiwala sa mga pangako niya.
kitang-kita nating natutupad ang mga hula niya. Halimbawa, totoong-totoo ang sinasabi ng Biblia na ang Anglo-America ay may bahaging malakas at may bahaging mahina. Nababalitaan din natin ang mga lindol sa iba't ibang lugar at ipinangangaral din natin ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Napapatibay ng mga hulang ito at marami pang iba ang tiwala natin na matutupad ang lahat ng ipinangako ni Jehovah. Sa number 12, bakit tayo makapagkitiwala sa mga pangako ni Jehovah? Meron tayong picture dyan, may ipakita din. Sister Idar. Taas niyo kamay niyo, Sister Idar. Yan. Makakapagtiwala tayo sa mga pangako ni Jehovah dahil yung mga hula niya na ginawa niya sa mga Hudyo, kitang-kita natin na natutupad ang mga yon. Kagaya ng hula ni Daniel dito sa 2:40-43, na totoong-totoo ang sinasabi ng Biblia na ang Anglo-America ay may bahaging malakas at may bahaging mahina. Okay, salamat po. Sister Porciuncula, tataas ka ng kamay. Manel? Tulad nga po ng mga Hudyo na may mga nasaksihan silang hula na natupad sa panahon nila, marami na rin po tayong nakikitang mga katuparan sa mga hula. Kaya naman, yun po yung nagpapatibay sa ating tiwala na yung mga pangako ni Jehovah na hindi pa na nangyayari ay siguradong matutupad. Gusto mo bumanggit ng isa sa mga hula na yan? Kagaya po nung mga hula tungkol sa mabuting balita, ay yung pangangaral ng mabuting balita sa lahat ng mga bansa. Kitang-kita na po natin na talagang natutupad na yon, lalo na po dahil sa jw.org na ipapangaral talaga po sa buong mundo yung mabuting balita. Brother Rabane, salamat Sister Manel. Ang ilang mga hula na yon ay familiar sa atin tulad ng nasa Mateo 24:14 na nabanggit na kanina na may papangaral ang mabuting balita sa napakalawak na lupain ngayon. At totoong-totoo yan, hula ni Jehovah yan na nangyari sa ating panahon. At yung nabanggit din sa Mateo 24:7 na makakarinig tayo, makakasaksi tayo ng mga labanan ng bansa sa bansa at kasalukuyang nangyari yan. At ito pang lindol, mga sakuna, mga kalamidad, mga hula doon ng Diyos na mga sa panahon at nagpapatibay sa atin na magkatotoo talaga ang mga pangako ni Jehovah, mga hula ni Jehovah para sa atin ngayon. Okay, salamat po. Punta tayo sa artwork. Sige, Sister Dom, anong komento mo sa artwork natin? Nakita po natin dun sa larawan yung isang sister na nagbabasa po ng Bible at nakita po natin yung expression ng mukha niya, nakangiti siya at kitang-kita niya po na talagang natutupad na yung mga hula sa Biblia. At doon sa unang picture po, nakita natin na natutupad na po yung hula sa Biblia na ipangaral ang mabuting balita. Kaya nagka-cart po yung isang mag-asawa. At yung ikalawang larawan naman po, yung mag-ama na nakatingin doon sa nasirang likas na sakuna. At yung ikatlo, yung panaginip ni Nabucodonosor sa Daniel na isang bato ang tumama sa paa ng imahen. At yung ikaapat, yung pangako ng Biblia na mabubuhay tayo sa paraisong lupa. Dahil sa mga itong larawan po na ito, marami rin po tayong basihan para magtiwala kay Jehovah. Natutuparin niya yung mga pangako niya sa hinaharap. Doon sa larawan, alin doon yung natupad na at alin yung matutupad pa lang? Brother Dom. Yung natupad na po dito yung pinapangangaral na yung mabuting balita sa iba't ibang lugar. Pati yung sa unang nangyayari. Okay. Tama, no? Okay. So, yung dalawa ay sa hinaharap pa lang. So, sabi sa atin, pagka nagtitingin tayo ng picture, pag tinitingin natin yung picture ng paraisos, ano dapat isasama? Sino isasama natin dapat doon? Sister Loreto. Dapat isama po natin sarili natin na nandun tayo. Oo nga, no, di ba? Salamat, Brother Tuason. Yung ikatlong larawan ay may bahaging natutupad na rin. Kasi binanggit dito sa Daniel na yung bahagi niya ay may malakas at mayroong hindi malakas. Yun ay nakikita na ngayon sa Anglo-America. Kaya natutupad na rin yun. Pero nasaan na yung bato rito? Nakita niyo ba? Salamat. Buti, nabanggit mo yun. Nasaan na yung bato? Brother Alcantara, sabihin niyo lang kung nasaan na yung bato.
yung bato ay naging bundok ng malaki. Mas ma-advance yung thinking ni Brother, sa imagination talaga ni Brother Alcantara. Salamat sa inyong komento. Okay, pag-usapan lang natin mamaya, hindi pa tayo rito. Tinutulungan tayo ni Jehovah na huwag masyadong mag-alala. Punta tayo sa 13. Binigyan na ni Jehovah ng pag-asa ang mga Hudyo. Pero alam niyang kailangan niya pa rin silang patibayin dahil mapaparap sila sa mga hamon. Inihula ni Jehovah na bago sila lumaya, sasalakayin ng isang makapangyarihang tagapamahala ang nakapalibot ng mga bansa at ang Babylonia. Dapat bang matakot ang mga Hudyo? Maraming taon bago pa mangyari ito, pinatibay ni Jehovah ang bayan niya at sinabi, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala dahil ako ang Diyos mo. Anong ibig sabihin ni Jehovah nung sabihin niyang ako ang Diyos mo? Hindi niya ipinapaalala sa mga Hudyo na dapat siyang sambahin. Kasi alam na nila yun. Ipinapaalala niya na kasama siya ng bayan niya at tutulungan niya sila. Yan tayo sa unang tanong sa 13a. Anong hamon ang napaharap sa mga Hudyo nung malapit na silang lumaya? Sister Carlos. Inihula po ni Jehovah na bago sila lumaya, sasalakayin ng isang makapangyarihang tagapamahala ang nakapalibot na mga bansa at ang Babylonia. May bagong problema na naman yan. Okay. At batayin natin naman yung sa B part, no? Isaiah 41:10 to 13. Sige, Brother Manuel. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala dahil ako ang Diyos mo. Papatibayin kita, oo, tutulungan kita. Talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay. Lahat ng nagiinit sa galit laban sa iyo ay mapapahiya. Ang mga nakikipaglaban sa iyo ay malilipol at maglalaho. Hahanapin mo ang mga nakikipaglaban sa iyo, pero hindi mo sila makikita. Ang mga nakikipagdigma sa iyo ay mawawala na parang hindi umiiral. Dahil ako, si Jehovah na iyong Diyos, ay nakahawak sa kanang kamay mo, ang nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Maraming salamat. Pagbasa. So, ang tanong natin sa B, gaya ng mababasa sa Isaiah 41:10 to 13, paano pinatibay ni Jehovah ang mga Hudyo? Paano pinatibay ni Jehovah ang mga Hudyo? Brother Awaaw. Sinabi po ng Diyos na Jehovah na hindi niya pababayaan ang bayan niya. Hindi niya sinabi yung mga ganong salita para ipaalala sa kanila na siya yung Diyos nila. Kung hindi, sinabi niya yon dahil pinaalala niya na kasama niya ang buong bayan niya at hindi niya ito pababayaan. Ang galing, ano? Brother Loreto. Salamat, Brother. Wow. Kung ating basahin ng personal, yung binanggit doon sa Isaiah 41:10-13, ipinakikita na ito'y tila individual na sinasabi sa bawat isa. Sabi doon na, huwag kang matakot. Lahat ng paggamit doon laging individual ang dating. Kasi may mga pagkakataon na yung pagliligtas ng Diyos, hindi naman yun dahil sa isang bayan o sa isang grupo lang. Kung ikaw ay nalulugmok sa kahinaan, matanda ka na, marami ka ng kasakitan, ikaw ay nasa banig na ng karamdaman, yung teksto na ito, magpapatibay ito sa iyo na sinasabi sa iyo, huwag kang matakot, aalalayan kita. Ipinakikita nito yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin na nagpapadama ng kanyang personal na pag-ibig, pagmamahal, na kung saan ay yung kanyang banal na espiritu ay patuloy na ibibigay sa atin at maharap natin na matagumpay ng malakas anumang bagyo na dumating sa buhay natin. Salamat. Sinong babasa ng Sister Moyo? Ipinaalala po ng Diyos na Jehovah na kasama siya ng bayan niya, tutulungan niya sila dahil nakapagpatibay po yung binanggit ng awit 118:6 nang sabi, kakampi ko si Jehovah, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Okay. So, kumikilos si Jehovah, para patibayin sila sa ganitong paraan. But tayo sa 14.
Ipinaalala rin ni Jehovah sa mga Hudyo ang kanyang walang limitasyong kapangyarihan at kaalaman para hindi sila mag-alala. Sinabi niya sa kanila na tingnan ang mga bituin sa langit. Ipiniliwanag niya na hindi niya lang ginawa ang mga bituin. Alam din niya ang pangalan ng bawat isa sa mga ito. Kung alam ni Jehovah ang pangalan ng bawat bituin, siguradong alam din niya ang pangalan ng bawat lingkod niya. At kung kaya niyang gumawa ng mga bituin, siguradong may kapangyarihan din siya na tulungan ang bayan niya. Kaya wala talagang dahilan para mag-alala o matakot ang mga Hudyo. Tanong natin doon sa paragraph 14, paano pa tinulungan ni Jehovah ang mga Hudyo na huwag mag-alala? Bukod doon sa sinabi niyang kasama niyo ako, tutulungan ko kayo. Sister Kapampangan, Lenny? Ipinalala rin po sa kanila ni Jehovah na ang kanyang kapangyarihan at kaalaman po ay walang limitasyon. Okay. Anong ginawa niya para gawin yan? Para ipakita yun. Brother, salamat, Sister Lenny. Brother Homok? Ginamit niya yung example doon sa mga bituin. Binanggit doon na yung mga bituin ay kilala niya. Hindi lang basta nilalang niya, kundi kilala niya yung bawat isa. Kaya pagpapakita yan na kung yung mga bituin ay alam ni Jehovah yung mga pangalan, mas makakatulong ito sa mga Hudyo noon na lalo magtiwala na alam ni Jehovah ang mga pangalan ng kanyang mga lingkod at ililigtas sila. Okay, salamat. Doon tayo sa 15. Inihanda rin ni Jehovah ang bayan niya sa mga mangyayari kapag malapit na silang lumaya. Sa unang bahagi ng aklat ng Isaya, sinabi ng Diyos, "Pumasok kayo, bayan ko, sa inyong mga kalubloobang silid, at isara ninyo ang mga pinto. Magtago kayo sa sandali hanggang sa makalampas ang galit." Posibleng sinunod ng mga Hudyo ang tagubiling ito ng salakayin ni Haring Siro ang Babylonia. Sinabi ng isang Grigong historiador, nang pasukin ni Siro ang Babylonia, tumanggap ng utos ang mga sundalo niya, patayin ang lahat ng kanilang masumpungan sa labas ng mga pintuan. Siguradong takot at takot ang mga taga-Babylonia. Pero malamang na nakaligtas ang mga Hudyo dahil sumunod sila kay Jehovah. Sa 15, paano inihanda ng Diyos ang mga Hudyo sa mangyayari? Sige, Brother Kimuel. Simon. Nagbigay po si Jehovah ng instruction sa kanila. Ang sabi niya, pumasok sila sa mga kaloob-loobang silid, isara ang pinto at magtago. At dahil po sinunod nila iyon, ay nailigtas sila dahil ang inuutos lang po ni Siro ay patayin yung mga nasa labas ng pintuan. Ganun pala yun. Meron palang ganung storya. Ang ganda, no? Tingnan natin 16. Salamat, Brother Lim. Aral. Malapit ng malaking kapigatian at ito ang pinakamahirap na kalagayang mararanasan ng mundo. Sa panahong yon, matatakot ang maraming tao at hindi nila alam ang gagawin. Pero handa ang bayan ng Diyos. Alam natin na si Jehovah ang ating Diyos. Panatag tayo kasi alam natin nalalapit na ang kaligtasan natin. Kahit atakihin tayo ng koalisyon ng mga bansa, hindi tayo matatakot. Gagamitin ni Jehovah ang manghel niya para protektahan tayo at bibigyan niya tayo ng mga tagubiling magliligtas sa atin. Gaano makakarating sa atin ang mga tagubiling yon? Hindi pa natin alam. Abangan natin. Pero malamang na matatanggap natin ang mga tagubiling ito yon, ang tagubiling yon mula sa kongregasyon. Parang mga kaloob-loobang silid ang mga kongregasyon natin. Dito, ligtas tayo. Paano tayo makakapaghanda para sa malaking kapigatian? Maging malapit sa mga kapatid. Maging kumbinsido na si Jehovah ang gumagabay sa organisasyon at sumusunod sa mga tagubilin nito. Sa 16, bakit hindi tayo dapat masyadong mag-alala sa darating na malaking kapigatian? Meron din tayo artwork nito. Sister Victoria? Dahil alam natin na si Jehovah ang ating Diyos. Sister Armenia? At gagamitin po ni Jehovah yung mga anghel niya para protektahan po tayo at bibigyan niya tayo ng mga tagubilin na magliligtas po sa atin. Dalawang puntong binanggit niya, no? Doon sa huli, gusto niyo komentuhan yun. Paano tayo bibigyan ng tagubilin? Brother Froilan Rodriguez. Matatanggap natin yung mga tagubilin na iyan sa pamagitan ng ating kongregasyon na magmula sa ating governing body. Okay, very good. Sarili niyang enter yun. Tama yung punto niya, no? Napagkabit-kabit niya. Talaga naman din ang panggagalingan nun, no? Sister Remy Kalimlim. Salamat, Brother Froilan.
Kaya kailangan na magiging malapit tayo sa mga kapatid. Kumbinsido rin tayo na si Jehovah ay gumagabay sa organisasyon at sumunod sa mga tagubilin nito. Salamat pagbanggit ng punto na yan. May larawan tayo ngayon. Komento tayo sa larawan. Sister Mariel Homok, pakisuyo. Makikita po natin yung mga kapatid na nagbabasa ng Biblia. Nasa isang kwarto po sila na maliit. Marahil panahon na po ito ng malaking kapighatian. At gabi po ito, tapos nakatingin po sila lahat sa langit. Habang nakaturo po yung isang brother, pinapakita po na posibleng tinatalakay nila yung tungkol sa mga bituin sa Isaiah chapter 40. Pinapakita lang po na nagtitiwala sila na may kapangyarihan at kakayahan si Jehovah na iligtas sila. Kasi makikita natin sa mga buka nila na hindi sila natatakot at panatag sila. Galing. Salamat sa pagbibigay ng ganong paglarawan doon. Basahin natin yung caption, yung picture. Sister Pani Gama, pakisuyo. Kung pag-iisipan natin ang kapangyarihan at kakayahan ni Jehovah na iligtas tayo, hindi tayo masyadong matatakot sa malaking kapighatian. Okay. Tatakot ba kayo? Parang hindi na dapat, ano? Sa last paragraph tayo, 17. Mahirap ang buhay ng mga Hudyo sa Babylonia, pero pinatibay at pinalakas sila ni Jehovah. Ganyan din ang gagawin niya para sa atin. Kaya naman ang mangyari, makakaasa ka sa tulong niya. Magtiwala na maawain at mapagpatawad siya. Laging gawing malinaw ang pag-asa mo. At laging tandaan na dahil si Jehovah ang Diyos mo, wala kang dapat ikatakot. Maraming salamat sa inyong paglilingkod sa amin, Father Alburo. Kung tayo sa 17, paano tayo mapapatibay at mapapalakas ni Jehovah? Sige, Brother Aaron, may lagot. Kung buo yung ating pagtitiwala kay Jehovah, mapapatibay at mapapalakas na po tayo tulad ng ginawa niya sa mga Hudyo sa Babylonia. Kaya handa rin siyang tumulong sa atin sa panahon ng kahirapan. At kaya dapat tayong magtiwala na siya ay maawain at mapagpatawad. At panatilihin nating malinaw yung ating pag-asa na laging isa-isip na dahil si Jehovah yung ating Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Malinis dapat palagi bintana natin. Wika nga. Salamat mga kapatid. Tapos na tayo sa pag-aaral natin. Tanong na paano ka mapapatibay ng sumusunod na mga teksto? Isaiah 55:7. Sister Karen. Napatibay po ako nito na hindi na po iniisip ni Jehovah yung mga mali nating nagawa noon. At hindi niya na po ito babalikan pa kahit kailan. Kaya mahalaga po sa Kanya ngayon, yung nagagawa po natin ngayon para sa Kanya. Paano ka mapapatibay ng Isaiah 40:29-31? Sister Roda de la Cruz. Kapag pinanghihinaan ako ng loob, kailangan kong umasa kay Jehovah, panatilihin yung pag-asa, at laging pag-isipan yung magiging buhay ko sa bagong sanlibutan. At yung Isaiah 41:10-13, Sister Sarah, Felicitas. Napatibay po ako na wag po sana tayong masyadong mag-alala. Angel, tawag si Angel. Matutulungan din po nito tayo sa may hirap na sitwasyon na lagi po nating tatandaan na kasama po natin ang Diyos na Jehovah. Okay. Pag-usapan natin ito mamaya. Tayo. Ang ganda itong paksang ito, mga kapatid. Ano? Tayong lahat ay pinatibay ni Jehovah. Nakita natin si Jehovah na napakamaibigin. No? Yung mga Hudyo, 100 years bago pa. Ganda na siya kung paano papatibayan sa dadaanan nila. No? So, ganun din ang ginagawa ni Jehovah para sa atin siya ngayon. Tayo ngayon ay magtapos, pamagitan ng pag-awit. Song number 3, Ikaw ang aming pag-asa at lakas. Gusto kong pasalamatan lahat ng mga nagkomento, pati na yung mga nakinig mabuti at siguro susunod na linggo, doon man sila magtataas ng kamay. Welcome kayo mga kapatid. Salamat sa inyong lahat.